You're Solomon. So people are asking if it's safe to travel in Central African Republic. Let's go, let's go, let's go. Hi. Right, you can take it home. Thank you. Souvenir. This is Catch Medina Umandap, and I'm the first Filipina to visit all countries in the world using my Philippine passport. At gumawa siya ng kasaysayan para sa Pilipinas at para sa mga Pilipina na isa sa pinakabatang Pinay na nakalibot sa mahigit halos 200 bansa sa buong planeta gamit ang kanyang Philippine passport. Ano pa ba ang travel goals niya? Halika makiangkas tayo sa kanyang paglilibot. Catch Umandap is in the house! Wow, nakakainggit naman! 195 countries all over the world. Yes po. Okay. Paano ka gumawa ng kasaysayan? Ano ba itong listahan na ito? At paano ka makakapasok sa listahan na yan? Meron lang pong 500 tao sa buong mundo na verified na nakabisita na po sa lahat ng bansa sa mundo. Ilan ba ang bansa sa mundo? 193 UN, tapos may mga observer states, pero technically I've been to 195 countries in the world. Wow! So, technically, lahat na. Lahat po ng bansa. Talaga? Opo. Ano ang bansa na pinaka-unheard of na napuntahan mo? Tuvalu, Tuvalu. yung bansa sa Pacific Islands na the only way you can go there is from Fiji, ganun po. From Fiji. From Fiji, pupunta ka ng Tuvalu at yung Tuvalu ay... Nasa Miss Universe ba yung Tuvalu? I don't think po, pero ito po ay sumikat na bansa na you have to visit daw kasi lulubog na. Like in this lifetime. Ito po yung bansa na sinabi nila na kailangan mabisita mo na, kundi hindi mo makikita. Ha? Kailan daw siya lulubog? Hindi ko po alam eh. Sabi, depende daw po sa climate. So what does Tuvalu look like? It's like parang island lang din po sa Pilipinas pero very remote. Like to reach the destination, mahirap po talaga. So meron talagang ano doon, munisipyo, Yes. city hall, ganon-ganon. Actually, na-meet ko po yung Prime Minister. I was hanging out with the Prime Minister nung nandun po ako. At ano ang itsura ng mga taga Tuvalu? Pacific Islanders. Parang Dark skin? dark skin, parang mga taga-Tonga, like malalaki, parang Hawaiian, yung mga ano po. Parang mga taga Guam, ganyan. Ganon po, yan. Oh, wow. Tuvalu. Akala ko Yes. hindi niya masasagot ang tanong ko. Nasagot niya. Ano ang pinaka hindi natin naririnig na bansa sa mundo? Okay. Magsimula nga tayo kung paano ka nagkaroon ng napakakakating mga paa. Okay? Lumaki ka ba na napapaligiran ka ng travelers sa pamilya mo? Hindi po, actually, magulang ko po ay 2 OFW. I was like, like parehong dentista. And typical Filipino family na 7 years old. Yung father ko nag-abroad, mother ko nasa Manila. Pinadala ko sa lolo at lola ko sa San Pablo City. Eh, nakatira kami sa tabi ng highway at saka school. Pero hindi kami mahirap na talagang hindi makakain. May pagkain kasi nagtatrabaho abroad. Pero ang naging ko po talaga, lumaki po ako sa lolo at lola ko. And ang lolo ko, his name is Renato Medina. And I'm Catch Medina Umanda po. So, nung bata po ako, lagi niya pinapanood si Susan Calo Medina, English. So, talagang sabi niya, ito ang pinakasikat na Medina. Yung parang ganun po. So, parang Sa kamag-anak niyo rin si Susan Calo Medina? Hindi po, sa pangarap po ata. Okay, magka-apelido. Pero si Ka-apelido. Susan Calo Medina, Yeah. meron siyang show noon na parati siyang nagta-travel. Sa Pilipinas po. Sa Travel Pilipinas. time, ayun po. So yung lolo ko, ayun po yung lagi pinapanood kasi Kapampangan eh. Tapos sabi ko, like your ambition as bata, like based yun sa ambition ng mga lolo't lola mo. And sabi ko, I wanna make them proud, gagawin ko rin po yun. Pero sa abroad ako.
Ayun. So parang maaga talaga pumasok na sa isip mo. Yes po. Yung pagta-travel. Yes, and then bago po ako nakalabas ng Philippines, lahat po ng field trip sa school at saka sa high school, college, sumasama po kahit hindi kasama parents ko. Sabi ko, mas mahal and mas mura kapag katabi ng teacher, di ba? Okay, tapos? Tapos libre ako ng teacher, edi tipid po. So, kasi may Correct. dalawa po akong kapatid pero nasa private ako. Yung dalawa kong kapatid nasa public school kasi sabi ng nanay ko, bibo daw ako, so they have to invest on me. Okay. So, ano yung pangarap mo dati? I mean, bilang profesyon. I wanted to be a diplomat. Gusto ko pong Kala ko stewardess. Okay. Hindi, maliit po ako. Alam ko pong maliit na ako simula bata. Okay. So, diplomat. Mm. Okay. So I studied, I really tried to excel sa school. And then nag-college po ako sa UP, Los Baños, economics degree. And ang goal ko, mag-law school and then enter DFA. Pero pagka-graduate ko po sa UP, nag-OJT po muna ako. Ang first mentor ko po talaga is Attorney Josefus Jimenez, isa sa pinakamagaling na labor attaché ng Philippines sa Kuwait. Kaso, ang first trabaho ko po, sabi niya, the best way to succeed in life, dapat daw po, kung gusto ko legacy, you need to be a good writer. And I think, ayun po yung pag-harness niya sa akin. Kaso, nung simula po, ang pinagawa niya sa akin, I was documenting the flight of all of the runaways na mga domestic helpers. And syempre, parang, eto ba ang trabaho diplomat? So sabi ko, I think one day, babalik ako, I'll do something na sana hindi naman ganito yung treat sa mga OFWs. Which is why now, I really promote digital nomad, like later on, 12 years later. Pero mula sa economics, wow, magaling ka sa mathematics. Wow. From economics, OJT, and then gusto mo mag-law. Pero talaga. para makaipon, nagtrabaho ka muna. Yes po. Okay? 4 years muna ako. 2009 to 2013, nag-Kuwait muna ako. Tapos, nag-ano po ako, quality assurance, papers talaga. And ano po ako magsulat. And then, after that, nag-ipon lang ako. Then I had a job opportunity to work for an oil company sa Kurdistan, Iraq. And during that time naman, ayun na po yung nagka-trouble during 2013, di ba? So, I quit na. Sabi ko, balik na lang ako Philippines, mag-aral ako ng law school. Pero nakapag-Iraq ka. Yes po, nag-work ako Oo. 5 months. Okay. Nasa Iraq po ako. Okay. Ano naman ang experience mo sa Iraq? Magugulat po kayo kasi sa Isn't that Kurdistan. the oldest civilization? It is, yes, Oo. in Kurdistan. Yes. So, I live in Ankawa, which is like the Christian center ng north of Iraq. So, nung nag-work po ako doon, iba rin kasi nasa circle po ng mga expats eh. Just mga UN, mga oil people. So, expat life. Okay. Pero ano ang tumatak sa'yo about Iraq? Nung nandun po ako sa Iraq, nag-start po akong mag-host ng mga backpackers na nagta-travel sa Middle East. May mga backpackers na Europe, tapos may isang Chinese girl na nagta-travel siya ng solo, Afghanistan, Iraq. Backpacking, doon ko lang po narinig yung idea. Ano pa yung backpacking, tapos couchsurfing. Doon po ako nag-change na, wow, kumikita ako pera. Pero the way I thought of traveling before was like 5-star hotel or what. Sila, I hosted them. I let them stay in my house. Let them tell yung mga stories nila. Then afterwards, nag-resign na ako ng trabaho ko, gagawin ko rin. Ayun po yung nangyari sa akin sa Iraq. Ayun na po yung chance na may pera ako, na pwede, nag-iipon po ako for law school. Pero sabi ko, magba-backpacking muna ako, mga 1 month, 2 months. Figure out ko lang na parang masaya to ah. So doon mo na, doon ka na-introduce sa konsepto ng backpacking. Yes, Na po. pwede pala kahit wala ka masyadong pera. Yes. Hindi ba? Wala masyadong gastos. Okay, ano na nangyari sa law school? Di na po natuloy. Ay! Pero- Pero mo na, may economics ka naman. Yes po. Oo. So, hindi na natuloy ang law school at nag-backpacking ka dito muna sa malapit. Sa Southeast Asia. Okay. So, the first stop ever was Thailand. So I quit my job na po ha. Sabi ko may 500,000 pesos na ako. Sabi ko, ayun talaga pang-start ko lang. Nababalik ka ng Philippines, paano ka mag-start? Tapos nung nag-start na ako sa Thailand, kasama ko po muna yung 22 at saka 20 years old kong kapatid. Sabi ko, let's go. Backpacking, never ko silang nakita for 2 years. Sabi ko, libre ko kayo, pero $1, just couch surfing tayo. What Yung is couch surfing? Sikat pa rin po siya, but I tell people that you have to practice precaution if you wanna use it, ha? It's an online thing where you can host and surf in people's houses. Pwede kang matulog sa couch nila, matulog ka sa spare bedroom nila. Tapos may mga reviews na, this one can host me here, this one, like,
like pwede kang patirahin sa kwarto. So, nung nasa Bangkok kami ng mga kapatid ko, may nag-host sa amin na Serbian teacher sa Bangkok. So, natulog kami dun sa apartment niya. 3 kami magkakapatid, pero may sleeping bag kami. Pero pinagluto namin ng adobo. Alam niyo po, may babalik ka naman. So walang bayad. Wala. Hospitality lang talaga. Exchange lang, parang like a cultural exchange and then to help you not to travel. So merong ano yan, there's a site, There's a website, there's a website called couchsurfing.org. Parang, couchsurfing.org. Yes. Okay. So, nakakatakot din. yes po, pero that time, di ako takot kasi 3 kami. Sinong Oo. mga ano sa amin, 3 kami. Dapat silang matakot sa inyo. Yes po, pero wala naman ganong intention. Ang gusto lang naman namin mag-travel, di ba? Like, wala naman kami Paano gusto. nasisigurado ng magiging host mo sa isang bansa na kayo'y mabuting tao? May reviews. So, kailangan. Kaya po, nung nasa Iraq po ako at saka sa Kuwait noon, nag-host ako. So, ang dami ko ng mga hinost na travelers na nagbigay ng review na si Catch, pinakain kami, na pinatulog niya kami sa kwarto niya, binigyan kami ng towel. Yung may mga reviews na ako. Tapos, after nun may reviews na ako, yung mga in-applyan, parang hindi naman in-applyan, kinonta ko sila na pwede ba na magstay sa inyo, pero kasama ko mga kapatid ko. Tapos yun na po, dumami na dumami. Parang meron na ako mga 80 na reviews. Wow! Okay, so Thailand was first. Yes po. So, sa Southeast Asia, ano naman ang favorite destination mo? Talaga, Thailand po talaga. Kasi doon ako nagsimulang mangarap na, posible pala na Okay. gawin to. Pero culturally or parang scenery-wise, ano ang food, ano ang favorite mo? Thailand? Thailand, Vietnam. Yan. Pero, because? like, kasi mura, like, your money would go places, like, and then, pero yung mga pinuntahan ko pa kasi sa Vietnam, yung mga papunta na sa border ng China, mga off the beaten talaga nag-hitchhiking ako, nagmomotor. Oh, wow. So, yung mga talagang Okay. cultural experience po. So, yung mga kapatid mo sa isang bansa lang, yung iba, ikaw na lang mag-isa? Hindi po, sinama ko po sila 1 month kami. Ginawa po namin yung Banana Pancake Trail. Have you heard about it? No, Banana Pancake Trail. Yes. Ano naman yun? So when I tell people, like they ask me, where do you should go kapag first-time traveler ka, you should do Banana Pancake Trail. Ito yung Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam. Kaya siya tinawag na Banana Pancake. Ito yung may mga backpackers hostel na nag-o-offer ng pancake. Kasi di ba Asian, mga kanin, noodles, pero itong mga lugar na to may mga pancake. Okay. So ayun yung tawag po doon. Okay, so ginawa mo rin yun. Ayun po yung sinimulan ko na sinasuggest ko sa iba na if you wanna start traveling, you do the Banana Pancake Trail. Okay, so how many countries in Southeast Asia? 9 or 10. Kasi Timor-Leste nag-join na, di ba? Timor-Leste. Nag-join na, kaka-join Siyempre, lang. nandun ka na. Pumunta ka na rin sa Timor-Leste. Yes, I met the Prime Minister. They hosted me. Right, right. po. Okay. Was that the former East Timor? Yes mo, same po, yes. O at least nakarating na ako doon. Yeah, wow. Oo, Yes po. nakarating na ako ng East Timor noong puro tama pa ng bala. Lahat ng Yeah. mga building doon. Ay, Oo. wow. They just opened up when I went there. Ay, nag-investigate. Yes po. Yes, yes. Oo. Okay, so East Timor at Timor-Leste and Nag-join what na po else? siya sa ASEAN, di ba? Like Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Timor-Leste, Brunei. Ayun, okay. Wow. Brunei. Ibang Opo, klase 10 din na nga, naman. 10 na nga. Tama, 10 na nga. So, Baka mali dito pa. gaano ka katagal sa isang bansa? Yung duration ko, dependent sa kung gaano katagal yung visa na makukuha ko. Tsaka kung gaano katagal yung budget. So halimbawa, nag-stay po ako sa India ng 3 months, nag-stay ako sa Peru ng 6 months, nag-stay ako sa ibang lugar. Pero to be verified, kasi I was vying for a record I want to be the first Filipina to visit all countries. Ang kailangan mo lang talaga ay you get out of the airport and you stay 24 hours. Okay. So yung mga last countries ko po, like last year and this year, I traveled to 36 countries last year. So 24 hours lang yung iba. So, nadagdagan pa yung 195 mo? Kasama na po yun. kasama Kakatapos ko na lang yun. po. Kakatapos ko lang po. 3 weeks ago. Okay. So, eto na. Natapos na niya ang Southeast Asia. Dito na nagsimula ang paglibot sa buong mundo. Kaya huwag kayong aalis dahil papasok tayo sa backpack niya, sa paglibot niya sa buong mundo, sa ating pagbabiyahe with Catch. Hello from Algeria. If people are asking if it's safe to travel in Central African Republic, and I am here in the capital of Bangui. Hi! Smile, you need to smile.
Nangarap siya na maglibot sa buong mundo at gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinay na nakalibot ang buong mundo, lahat ng mga bansa. Kanya nang napuntahan at nakiki-backpack tayo dito kay Catch Umandap. So natapos mo na ang Southeast Asia. Naging career na. Career na. Yes You know, po. when you say career in traveling, maraming nangangarap ng ganyan, ay mga Yes makakating paa tulad mo. Habang may mga tao na never umalis sa kanilang mga bansa, ikaw talagang ang pakay mo, matuhog mo talaga lahat. Yes po, ayun talaga ang goal. Right. So, paano mo ngayon susustentohan yung gastos ng pag-travel sa buong mundo? Nung nagsimula po ako, you know, when you think about traveling, like, hindi ko po inisip kung paano ako kikita ng pera kasi naka-tourist visa ka. So what I thought was like, paano ako magtatagal yung savings ko nang hindi ako gagastos. So ang ginawa ko nung una, like, halimbawa po, couchsurfing, pero later on, pag mag-isa ka na, hindi na talaga rin, ayoko rin naman mag-surf lang. So nagpunta na ako sa mga backpackers hostel. So sa mga hostel na yun, meron po mga volunteering opportunity na, okay, pwede po ba ako mag-receptionist ng 2 oras in exchange for a bunk bed? Talagang nag-dorm po ako like a dorm bed. And then meron din pong times na nag-volunteer ako sa restaurant na pwede po ba like kukuha ko ng orders, especially sa mga English-speaking nila na guests noon sa India, in exchange for dinner. May isang isda ako. Tapos may take-out na ako for next day. And then, later on, nag-start na po akong vlog. Vlog pa po noon, called letter B, yung mga writing, like, Oo, yung susulat mo lang, wala pang video. yes po. Tapos nung panahon pong yun, I started twomonkeystravelgroup.com. Nang kasama ko po rin po yung isa kong backpacker na kasama ko, na travel buddy ko. Okay, na may nakilala siya. May Kasi nakilala. mabilis siya magsalita. Baka hindi nyo mahuli. Baka hindi nyo mahuli yung Kinakabahan. parte na yon. May Yes. nakilala siyang isa pang backpacker Yeah. na British. Yes. Pogi ba? Sakto po noon. Sakto Yan, lang. pareho kaming backpacker eh. Like, Sakto lang. So medyo... pareho kaming gusgusin nun Ba, eh. medyo gusgusin ng konti, hindi nakakaligo araw-araw. Yeah, medyo. Backpacker. Yes. So, nakilala mo siya and then, bago kayo naging mag-jowa, ano muna, naging kayo ay magkaibigan? Yes po, nag-start muna kami first nag-vlog din kami na tinatanong kasi ng tao, paano ka nag-stay ng matagal dyan sa India? Paano ka nakakuha ng mga libre? So I started to write na paano ka makahanap ng volunteering, paano ka makakahanap ng couchsurfer, paano ka makakahanap ng host, paano mo mahanap yung mga Filipino na nandito. Yung parang naging resource po ako ng mga ibang Saan mo travelers. pinopost yun? So website ko po, nag-start po ako mag-vlog. Website. Tapos sa Facebook nung panahon na yun. Paano ka kumikita doon? Nung simula, hindi pa po ako kumikita. Tapos, nung nag-start po ako magturo ng English sa Vietnam, nagturo naman po ako sa mga tao how they can find like a teaching English course. Tapos ngayon, sa mga courses na mga ni-refer ko, yung mga nagsa-sign up, may commission na ako. So, doon na po ako nag-start. And then later on, dumami na yung followers namin, nag-viral. Kasi parang, etong backpacker na to, nakakita rin ng isa pang backpacker. Eh sa ating bansa, parang wow, nakaka-travel ka, tapos nakahanap ka pa ng AFAM. Parang gano'n, di ba? Parang kala, sagot sa kahirapan, mga gano'n. But that time, they followed us because paano kami, kasi naka-tent kami, nag-hitchhike, nakamotor, talagang So yung followers mo, mga ano rin, masa rin. masya po talaga. Oo, At saka masa yung rin. mga naghahanap din na parang, paano kaya sila Walang makaka-travel? budget. Opo. Walang budget pero gustong lumabas ng Yes, bansa. paano. And then later on, syempre may pangarap naman po ako. Like parang, di ko naman gusto na nagta-travel ako, tapos forever na lang ako nakikitulog, tapos naglilinis ako ng dorm. Eh, hindi naman ako nagagano siya, hindi ako naghuhugas ng plato, mga ganun po. Economist tayo. Bakit tayo naglilinis ng banyo? Yes. Oo. Tapos nagkaroon po ako ng viral na article na career or travel, why not both? Parang may naging viral po ako noon. Tapos nag-start na po yun. Na nalaman ko yung mga American travelers na pwede ka palang magkaroon ng ex-deal sa mga hotels. So nag-try lang ako, there's no harm in trying na nag-contact ako ng mga 5-star hotel na pwede po ba na picturean, hindi naman ako pang mga damit ko, backpack pa po gamit ko na naging proactively na nag-ask lang ako na pwede ba na in exchange for one night, magpo-post ako ng isa sa Facebook ko. Tapos nagsunod-sunod na po yun. Eventually, later on, 2017, I went to Antarctica for free. Wow. And then, Antarctica for free? Yes. Because? Of my blog. Because of the vlog? Talaga ba? Yes po. So parang sila na yung lumalapit sa'yo? Yes, eventually. So, ang nangyari sa akin, hindi po ako sobrang sumikat sa Philippines that time. Pero yung mga bansa na pinuntahan ko, kinontak ko talaga yung mga foreign affairs at saka tourism ng mga countries. Sabi ko, can I visit? I'm from the Philippines and then my partner is from the UK. We can promote you, mga ganyan.
Tapos, may isang tourism board, Croatia yun. Sabi niya, yes, we will. Tapos babayaran ka pa namin. Sabi ko, and then it changed the game for me. Na parang, okay, now, kailangan ko nang kumuha ng visa sa mga first world countries. Kasi that time, 30 countries, I don't have US visa, I don't have UK visa, I don't have anything. Pinili mo talaga yung mga Visa-free lang. visa-free na mga Yes po. bansa. Kasi paano ako magano? Wala akong pag-show money. Wala akong pera sa bangko. Pero I can travel, pero wala akong pera sa bangko. Yun pala. Yun ang entry point. Yes. Oo, entry point yung wala masyadong requirement. Opo. Oo, ayun. Then, nung Okay. nagkaroon na po ako ng 30 countries na stamp, na tas Instagram, you know, like nung una, talagang posting ko, pang influencer. Pero hindi pa ako influencer. Pero feel ko, tapos naka-public, nakakuha po akong USA visa. You know where? Sa Colombia. Totoo, paano? You know what? We Filipinos or anyone can apply for US visa anywhere you are. It's not necessarily in the Philippines. In the Philippines. Anywhere you are, that they will allow you to be there that time na may interview. Ang may problema, makakuha ng interview date. Okay. Pero sa Colombia, we Filipinos can stay up to 6 months. Renew. So, ang tagal ko nag-antay. Tapos pagdating ko doon, sabi niya, why are you here? Gaano ka katagal sa Colombia? 6 months in and out. What? Opo. Wow. So, anong in and out? So, pumupunta ka pa kung saan-saan? Opo, like nasa Colombia, tapos labas, kapag mag-expire na yung visa, punta ng Ecuador. Kasi kailangan visa rin. I don't have overstay, I don't have anything na record. Wala na- kang record na gano'n. Never. I'm So, from Filipino. Colombia to Ecuador, and Then then... Colombia to Colombia to Costa Rica. Wow. Yung mga murang flight. So ang ginawa ko pong strategy was like I choose one country na pwede magstay, tapos puntahan ko yung mga bansa na malapit. Ayun. By car, by train, So, by plane. parang, okay, check, Yes, check, pa. check. Okay, so visa time, pwede pala yun. Yes po, pwede. May Ayun. technique. So, dala ko po yung passports ko. Actually, yung isa nasa embassy ngayon eh. Ito po yung mga stamps. So, yung mga eras ng buhay ko. Nag-change po yung game ng travel ko nung nagkaroon ako ng USA visa. Kasi 10 years. Oo. And alam niyo po ba, with USA visa sa Philippine passport, we can enter all countries in Central Asia. Hindi natin kailangan ng visa sa Mexico, sa Right. Ecuador. Hindi mo na kailangan. Ah. Then, dahil nasa US, pwede pumasok, pwede na ako mag-cruise ship, nakapuntahan ko na po lahat ng Caribbean kasi visa-free na rin. Correct. So, may technique po. So, hindi ka lang by airplane, meron ka pang barko, Opo, tapos ganyan. tumira rin ako sa boat ng 2 years. Marami, ma'am, talaga. Boat. Nag-boat ka rin. Opo, bumili kami ng boat na mura, $15,000. Oh. Inikot namin yung Dami Caribbean. mong pera, ha? Kasi po, nag-vlog na po ako. Ah. And then later on po, so ang expertise ko po, mga visa, di ba? Okay. So, pinagkaperahan ko na. Ini-start ko na yung filipinopassport.com. Lahat ng mga kailangang visa, dati nagdo-donate lang sa akin. Ngayon, nag-charge na ako $50, gano'n. Ayun. So, marami. Marami nagpapatulong sa'yo. Opo, nagkaroon na po ako ng team. So, Nagkaroon ka na ng Yes. team. So talagang naging career mo yes na. po. Dati, kung gusto ko maging diplomat, so, di ba po nung nag-embassy ako, alam ko yung mga papel, kailangan. Oo. Ginawa ko po, may format na ako, lahat ng magpapa-apply, nagpabayad na ako. Kasi kailangan ko ng show money eh. So, ang dami mo ng website. Opo, marami Iba-iba po. na. Opo, sa Dubai po ako. O hindi mo binabanggit na pinakasalan mo yung backpacker. Yes po, pinakasalan ko po noong 2017. Okay. 2016. Pero, sa ano po kasi, kailangan titira ka sa UK para magkaroon ka ng residency at saka citizenship. Pero ayaw rin po ng ex ko. So, ang nangyari, tumira kami sa boat ng 2 years. Boat. Boat po, yate, 15 meters na boat. Yung 2 years, tapos daong kayo ng daong. may dalawa kaming pusa. Ayan, so, sikat po yung pusa ko sa Amerika noon. Totoo. Anong pangalan naman ng pusa mo? So, Captain Ahab and Zizo, pinagkakitaan ko rin po yung pusa ko. Sila naman yung nakakuha ng sponsorship. Ang dami. Totoo ba? Ganun lang, para-paraan lang. Yes po, discard. Oo, so bali your entire life, Travel lang po. parang naging ex-deal queen ka. Exactly. Ayun. Buti natutunan ko po sa UP yun. At yun na ang naging simula ng kanyang pagpunta sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero hindi naman natin maiisa-isa yan dahil kulang tayo ng oras. So, mag-top 10 tayo. Okay. Di ba? So, yung pinagkakitaan niya, ang kanyang obsession, matuto tayo. Kung gusto ninyong makarating sa ibang bansa ng halos walang gastos, huwag kayong aalis dyan. At eto na, para sa isang babae na nakapunta na ng halos 200 mga bansa, ano ang kanyang top 10? Yan, wow. At bakit? Bakit isa ang North Korea doon? Maraming magsasabi, ayoko ang pumunta dyan, nakakatakot yung leader nila dyan.
Yes, kasi po, least visited country, pero pagdating mo doon, parang nasa main character ka ng movie, di ba? And Ng isang Korean novela, ganon. hindi Bakit? naman, parang buhay lang. Crash landing on you talaga? Parang ganun. Pero iba po yung feeling kasi nung nagpunta po ako doon is like via train from China, then to go to Pyongyang. Tapos talagang I cannot read a lot of information na ito ba yung totoo or hindi. So kaya siya talaga top 10. Like parang, wow, I really like, kala ko talagang sobrang difficult na makapasok. Mahirap pero nakapasok. But what does North Korea look like? Mukha ba silang military doon? Hindi po eh. Like, like a communist country kasi when I live in the Balkans, similar na you'll see like skyscrapers. When I went there, I watched a circus. Tapos, nag-shopping ako ng marami mga beauty products, may mga pagkain, may mga tagito. Tapos, nag-train kami, yung talagang, organized, malinis, it's different. Kaso lang, you cannot take photos ng basta-basta. Like, you cannot take half of the body of the supreme leader, yung mga ganun. May ganon. Check po nila yung photos nyo. Talaga? Kailangan buo, hindi pwedeng half body. Yes po, kailangan. Bakit daw? Disrespectful. Okay, Turkmenistan. Yes, have you heard about po itong bansa na ito yung bansa sa Central Asia na may kumukulo-kulong apoy. Sabi nila, gateway, na parang matagal na siyang umuusok na apoy for like 50 or 60 years. Where? This is Turkmenistan. This is in Central Asia. Okay, bakit daw kumukulo? Parang aksidente lang dati na they're trying to get gas kasi sikat yung bansa na to for that. Then yung bansa pong to, there's only like less than 1,000 tourists who are allowed to enter. Mahigpit makapasok. Because? Restricted. They don't need tourists. They don't need tourists? They don't need, yeah. Kasi mayaman silang bansa. May pera sila. So, and it's controlled. Like, why would you go, di ba? Okay, nakita mo yung eternal flame? Yes po. Wow. Pero sabi ko, ayoko doon. Bakit? Baka Mainit. biglang sumabog. Hindi kaya biglang sumabog yun. Eh, merong gas sa ilalim. Di Yan ba? po, pero talaga, sumikat po siya, nag-viral siya before. Wow. Okay, so nakarating ka na rin doon. Okay. Montenegro. Yes. Do you know, Miss Karina, na for Filipinos, that, if you have multiple entry Japan visa, you can enter this Balkan country. So this is a small country, katabi ng Croatia at Albania, na dito, para siyang Switzerland na mura. So it's really, I think it's one of my favorites. Like, talagang tumira rin po ako doon. Like, yung kapatid ko, OFW ngayon doon. Wow. Dinala ko siya doon. Ngayon, chef na siya doon. Chef na? Yes po. So may opportunity din doon? Yes po, nag-start na rin po sila sa Filipinos. Pero hindi siya sikat kasi di ba liit, di ba? Like Italy, Croatia, Montenegro. Maliit lang siyang bansa. Dati siyang part ng Serbia. Like, it's like... Okay. So, pero tumira ka doon? Opo, like ginawa ko po siyang base. Kasi nung na-aksidente po ako before, na-aksidente po ako sa Pakistan ng 2019. Tapos, after ko pong na-aksidente, nung pinremote ko po kasi yung Montenegro, I work with the government, tourism board, to promote Montenegro. Feature ko sila sa Forbes magazine, like sa lahat. Kasi nagra-write po ako eh. Kaya ka naman pala nagtagal doon, kumikita ka doon. Yes po. Yes, yun pala yun. Yes Okay. po. And then that time, binigyan po nila ako ng residency for medical para ma-treat kasi hindi po ako nakalakad after 3 months ng accident ko po. Wow, why? Masama yung pagkakadapa Yes mo? po. Later sa Pakistan naman Sa yun. Pakistan, wow. So Montenegro became my second home. Binigyan ako ng residency ng gobyerno. Tapos nung unang buwan, binigyan ng libreng Anong pabahay. temperature doon? 4 seasons? Yes, ma'am. 4 seasons. 4 Like seasons. Italy, but Yeah. cheaper. But nicer. Way nicer. Like Food? the best. Talaga. I think, mom, you love it. Wow, I think I wanna go there. Yes. Mauritania. Mauritania, have you heard about this, yung malahabang train na coal, na iron ore train? So matutulog ka ng 17 hours on top of this train, pero iaano mo yung buong Sahara Desert. Like, ito yung country na Morocco, Western Sahara, Mauritania. Okay, So- so you lived on the train. 17 hours. Tapos talagang close ka sa nature, kita mo talaga yung Milky Way and what. So I did that. Like Mauritania is like one of the highlights. So pag pumunta ka doon, does it have to be a certain time of the year na hindi masyadong malamig? Ideally, you follow kung paano ang Africa at saka Middle East. You avoid that kasi hindi natin kaya yung ganong init at saka sun. So I suggest na pumunta mga September onwards, kung kailan winter sa Europe.
Ah, Kasi okay. Africa, Middle East siya. Correct, correct. Kasi pag mainit, sobra namang init. Di po kaya, Ayun, Filipino. Yes. Correct. So that's Mauritania. Pakistan. Yes po. Di Bakit ba, unforgettable? I had a big car accident there. Like, I almost, namatay talaga. Ah, ito na yun. Akala ko naman nadapa ka lang. Hindi po, car accident. So, I was in the border of China to, sikat po yung highway na yun, Karakoram Highway. So, tagito, but it happened 7 a.m. But ang swerte ko po, paa lang, yung nano, tsaka yung spine, na parang sinabi lang, slow down, di ba? Like, Right, Yes right. po. Okay, so... pero maganda siya, isa siya sa pinakamagandang oo, kasi bansa. ayoko naman Na nakita ko. Favorite mo dahil aksidente ka lang doon. Hindi po, tsaka even after the accident, doon mo po malalaman kung mabubuti yung tao sa'yo. They really took care of me. Yung people na lahat na parang wow. Iba kasi yung impression, yung pag-iisip natin pag sinabi mo mga South Asian, di ba? Parang baka delikado or what. Pero doon ko po naramdaman na like, kapag walang-wala ka, itong mga taong to mas maayos pang tumulong sa'yo. Wow! Nakapunta na tayo ng halos na ikutan natin ang kalahati ng mundo sa loob ng 10 minuto. Pero hindi pa tayo tapos. Top 5 pa lang na yan. Meron pang 6 to 10 sa ating pagbabalik. I'm very proud. Kasi before, follower lang niya ako and then we become friends. And then, yung ilang countries pa yung kulang niya, talagang nakaabang na ako. And cheer talaga namin siya. So, nung na-accomplish niya na, super proud. Inspiration din talaga siya sa atin na ang hirap pero kakayanin kung talagang gusto mo. Nakalima na tayo sa kanyang top 10. Wow! Parang napagod ako doon. Parang napuntahan ko na rin. O eto na, ano ang number 6? South Africa. Have you been, ma'am? I've been to South Africa. Yes. And then, alam niyo yung bansa, I love South Africa, nag-Cape Town ako, tapos Johannesburg. Pero kaya ko siya gusto kasi very diverse sa East at saka West, di ba? Yes. Pero ang pinaka na-excite ako na hindi ko alam niyo yung dalawang bansa within South Africa, yung landlocked, Eswatini at saka Kingdom of Lesotho. Oh, no. So, Merong ganon. May dalawang bansa na mapupuntahan mo lang pag pumasok ka ng South Africa. Pero ano sila? Bansa talaga Independent, sila. autonomous Yes, na? meron silang sariling government, sariling bansa, sariling pera, sariling lahat. Totoo, paano nagkaganon? Di ko rin pumamalom eh. Pero tinanong ko sila na parang trip, kasi di ba South Africa, they have different tribes like Eastern Cape, saan po kayo pumunta? Like West, Cape Town. Johannesburg ako. Oo. The only way you can go to Eswatini and Lesotho is from Johannesburg. So may dalawang bansa. And I was like, Layo nun? Layo, Ang ma'am. tagal ng biyahe namin noon. pero ma'am, ngayon actually, pinopromote nila ngayon na from Manila to South Africa, madali na via Singapore, di ba? Oo, syempre yung mga mga day tour nila ng what do you call that? Kruger, yung mga Hindi, yung glamping. Oh, yes. Oo, yung Yeah. mga glamping, mga camping, mga with the animals, right? Yes So, po. bakit yun ang isa sa mga favorite mo? Kasi very diverse, tas yung kultura nila similar sa atin. And I think it's the same thing. Pero ayun lang, magkakaiba ng kulay. Then kala mo kapag South Africa, di ba, hindi naman po parang iba yung inisip ko before, pero kala ko lahat may itim, di ba? Pagdating doon, mas European pa. Blue-eyed sila doon. Di ba? Di ba po? Yes, So oo. parang, wow, it's just very diverse na pagpunta mo sa isang lugar, iba naman. Tapos pagpasok mo, may isang bansa pa palang iba. So, Yes. ayun po, parang lagi kang alert. Parang feeling mo, hindi ka pwedeng pa-easy. And very, very different, no? Yes po. Okay, so, South Sudan, ano Yes. naman yun? So ma'am, di ba, may Sudan, tapos nag-separate. This is the youngest country in the world, South Sudan. Not Tuvalu? Hindi, smallest country. Smallest yun. Yeah, etong South Sudan naman, one of like the newest country, kasi kakahiwalay lang nila, which is Sudan, like, which is very relevant to me as well. Pero ito yung bansa na may tribe na, alam mo yung umiikot yung tribe, tapos pinapaliguan nila yung kung ano man yung sa hayop, sa mga baka. Tapos nung nandun ako, binibili ako ng mga 80 na baka nung tao doon, nung chief. Sabi niya, 80 na baka, pakasalan ko siya. So parang remember, di ba? Memorable na, ay, 80 baka lang pala ako worth. So, Ganon. May ganon. So, yeah. Parang dowry nila. Yes po, binibili ako 80 baka. So, memorable, di ba? May nanligaw sa'yo doon. 80. Hindi mo inuwi. Okay. Yes. Kaya naman pala. Memorable siya. Memorable. Tapos tinuruan ko ng mga sayaw yung mga tribo na hindi mo talaga siya basta makikita. Totoo. So they interact, friendly. Yes po, they just, walang English, sign language lang, di ba? Oo, correct. Okay. So, alam naman nila yung Pilipinas. Parang, where's that? Di naman sila ganon.
Actually, lahat po ng napuntahan kong bansa, may alam lang silang tatlo. Like, if I like mga exotic na lugar, they will know if I'm Filipino, sasabihin lang nila Manny Pacquiao, or like kung sino man ako, like Philippines, kung saan. Tapos talagang yung iba, walang alam. Pero ang nakakatuwa po, kapag may alam sila, dahil may Filipino na nakapag-asawa doon or may Filipino na nagtatrabaho doon, pero sa mga importanteng pamilya, yung mga ganun, or importanteng posisyon. May mga OFWs po everywhere. Oh, everywhere may Yes po. Pinoy. Yes po. Kahit Hinahanap sa ko po South talaga. Sudan? Hindi ko po hinanap doon time na yun, ha? Pero halos everywhere. Kung sakali ikaw ang unang naging mapapakasalan ng isang South Sudanese. Okay, so Argentina, well, doon pa lang eh. Chile and Argentina. Oo, Yes oo. po. Memorable siya kasi yun yung way na only for me to get to Antarctica. And for Filipinos, I think it's like a must to visit kasi I think we're Asian in the Philippines, but we are more Latino. Talaga. Sa Feel- ugali, Opo, like sa pagkain natin. mas similar po. Parang may similarities na for us. Like, pag pumunta tayo doon, I feel more similar sa Latin culture than me. Similar sa mga Vietnamese, sa mga Laos, Cambodian. Mas similar tayo doon. Talaga. So, ayun po yung parang wow. Magandang Argentina. You will love it, yes. Oo. Why? Para siyang Europe na iba, na Latin culture na similar sa atin. And then cheaper. Cheaper. Pero nung panahon ko pong yun, kasi yung dollars mas mataas yung value. Ngayon, hindi ko lang po alam, man. Correct, Yeah. correct. Oo nga, para pipiliin mo na ngayon kung saan ka pupunta. Yes po. Right. Okay, Syria. Syria, like I went to Syria last year. Do you know, Miss Karina, like for years, Syria like doesn't allow a single Filipino woman to get a visa dahil ang dami pong nangyari na mga kaso na like mga Filipino women like from Lebanon, Jordan na tinanggal na pinasok doon na bawal. So it took me 2 years to get visa approved na nagmakaawa talaga ako sa embassy na please kailangan ko lang pupuntahan, hindi naman po ako magtatrabaho, and then magre-report ako sa embassy and everything. And then you know what happened po, like because of the change with their government last month, 2 months na, now it became visa-free. Itong bansa na sobrang hirap na mapasukan for us and for me, it became visa-free for Filipinos. Wow. Talaga ba? Just 2 months lang po, pero tapos na ako. Wow, talaga? Pero nahirapan ka daw doon? 2 years po ako nag-antay. Na ilang beses po akong hindi makakapag-apply ng visa. Okay, but nung dumating ka na doon, what does Syria look like? Like, it's the cradle, like, of the, like, parang, di ba, kung tayong Filipino, we love Israel kasi ito yung, for our, like, or tsaka yung ibang mga sa faith natin or what. Ito po talaga, parang lahat na, doon mo makikita. Like cradle of the civilization yung tawag nila, di ba? So, different, parang, kasi hindi pa siya masyadong maraming tourists, so, preserve pa eh. Yung Pero faith. dangerous ba? Hindi naman. Hindi po eh. Sa news talaga. Pero may mga lugar talaga na danger zone. Pero yung capital, you see people, may pagkain, normal mabuhay, tapos may Hindi mga ka natatakot internet. mabobomba ka bigla doon? Hindi po, pero may mga chances mo na ganun yung feeling. Pero may technique po kasi pag pupunta po ako sa isang bansa na I make Medyo. sure na either may kakilala po akong Filipino or like meron po akong travel company or I pay security. Tsaka make sure mataas yung travel insurance para kung ano man, masaya naman pamilya ko sa akin, di ba? Correct. Oo, tama. Yan. So kahit na merong mga parang mga alert levels, ganon, pinupuntahan mo pa rin as Ay, long as may kakilala ka. Hindi po, kasi may rules po sa Philippines na kapag may alert level, bawal tayo pumasok. So that's why it took me 2 years to enter Sudan. Kasi po may civil war. I had to wait na i-clear nila na pwede nang magpumasok kasi may batas po tayo na for Filipinos, we cannot enter war zone unless meron ka pang permit. Okay. So, I understand protocol po talaga nung nag-work ako sa embassy. So, may mga... Pinuntahan mo na rin ang Gaza. Hindi po ako nag-Gaza, but I went to Palestine through Jericho that time. Pero 2017. Ayun, okay. So talagang humahanap ng gulo itong babaeng Hindi ito. At eto, hinabol niya sa kanyang listahan ang Sudan. Okay. Iba pa ito sa South Sudan. Yes po. Bakit itong Sudan? Ito na po yung magmamark ng pangalan ko sa history. Ah. So, like, natapos ko na pong ikutin lahat ng bansa last year. Kaso, Sudan is closed for anyone. Like, no, not even for their people to enter kasi may ongoing civil war. So, for 2 years, walang kahit sinong makapasok.
Pero nung syempre binabantayan ko po yung news, sabi ko, okay, wala na. Sabi ko, sige, mag-aisip muna ako ng gagawin ko sa buhay ko. Pero 12 years of my life na talagang, kailangan ko lang talagang matapos na ma-verify ako at ito yung nagawa kong something. And then, nung November po, nag-announce yung airlines na nag-open. Sabi ko, wow, may pag-asa. Talagang lahat po ng pwede kong makontak sa Sudan na mabigyan ako ng visa, ayun na po, nag-release po sila ng visa sa akin nung December. And then, January 6, nakapasok po ako ng Sudan. Pero na-announce ko lang po na talagang, wow, I've been to every country nung January 12, nung verify na po lahat ng claims ko. Galing. Ayun na po yun. Talagang para-paraan at saka talagang... Discarding Oo, Pilipino. discarding Pinoy. Yung ayaw, unrelenting is the word yata, no? Talagang hindi Pag ka may tumitigil. pangarap, pag may pangarap po talaga. Nasa taas ang awa, pero sa atin po talaga ang gawa. Correct. Tsaka pag habang bawal, lalo mong gusto. Or habang mahirap, kailangan lalo mong maabot. Right? Yes. Parang gano'n, ano? Parang gano'n na nga po. Pagka, Pero teka muna, okay. So, single ka ngayon. yes po. Single ka ngayon. So, ano ba, humahanap ka ng ibang backpacker or iba na ang pangarap mo ngayon? Iba na ang biro mo, pagka na-travel mo na ang buong mundo, nagbabago ka ba? Nagbabago ba ang pagkatao mo? So actually, kaya po, like, naging single na rin. Kasi kapag nag-change na rin yung perspective mo sa buhay, na tumaas na yung pangarap mo. Tapos pag naging ikaw yung breadwinner, nag-iiba na eh. Oo. So ngayon, tulungan ko na lang po yung backpacker. Pero ngayon, gusto ko po, iba naman. So, Okay. Pero ngayon po, akala po ng mga tao na naikot ko na yung mundo, tapos na. Hindi. Ngayon, gusto ko pong mag-ikot lalo. Kasi tapos na ako na, alam ko na kung paano makag-apply ng visa, mas may kakilala na ako doon, mas mabilis na pong makaikot. Gusto ko pa rin pong umikot, pero hindi lahat na. Oo, Yung mga gusto ko hindi na ka lang. makakatigil kasi kabuhayan mo na yan. Yes. Di ba? Kabuhayan Ayan, mo na. showcase na talaga. Yes. Ay, nako, meron siyang balak gawing show. At ang show na ito ay, hahanapin na niya ang kanyang forever. Hindi Just ba? tignan po natin kung sa iba't ibang bansa kung anong maging match, no? Let's see. Oo, why not? Pero sa lahat ng mga kultura, ano ang pinaka nagustuhan mo as a partner, halimbawa, for you? Gusto ko Filipino. Ay, Pinoy pa rin? Oo. Pero Totoo? nakapag-travel or nakapag-abroad, kasi yung values ng family, iba pa rin. Totoo ha? Opo. Wow, okay. So ang balita ko, ang gusto mo namang galugarin ngayon, buong Pilipinas. Kasi nagalugan mo buong mundo, pero Yes ang po. Pilipinas hindi pa. Naka-travel naman po ako before ako umalis ng Pilipinas, nung 20. Naka-27 provinces naman, pero kasi hindi po priority, kailangan talaga po buhay ko for the last 12 years. Mag-ipon ng pera, pang show money, mag-apply ng visa, mag-travel. Ipon ng pera, show money. Ayun po. So pag bumalik ako ng Philippines, parang gagastos, flight. So ngayon po na may free time, gusto ko pong ikutin naman lahat ng ano, pero gusto ko pong turuan yung mga iba na alternative na career na hindi na natin kailangan maging piloto, flight attendant, cruise ship para makapag-travel. Pwede ka namang maging digital nomad, parang ex-deal queen, pero you work online or maging virtual assistant sa mga taong kagaya ko. Ayun naman po. So meron ka ng mga estudyante. Meron po. Ngayon, kakagaling ko lang pong Mindanao na nag-donate po ng Starlink, na gano'n, na magtuturo naman po na paano sila makapag-work online na imbis na mag-abroad ka to earn dollars, you can earn dollars by working online. Pero paano ba yung tama na hindi ka maluloko? Paano ka makakahanap ng employer? Ganun po. Ayun. Ay, importante kasi dyan na talaga ang direksyon ngayon. Ito na po ang future. Correct. This is the future. So, ano ba ang issue na nagugulat ang tao na nagagamit ang Philippine passport para makapasok sa buong mundo? May issue ba yung passport natin? Yes, because we are ranked as one of like low passport index country. You know, like Okay. we can only enter 65 visa-free countries. But even though they are visa-free, there's no guarantee that the embassy will allow you to enter. Kasi we are known as OFWs. Maybe magpupunta ka doon para to work, pero on a tourist visa, di ba, para may gagawa. So that's why naging advocacy ko talaga noon. Never akong nagtrabaho na hindi ako naka-business visa or never walang overstay or everything. Kasi, like, you know, dala-dala natin. Ayun. It's big deal kasi, ma'am, like, I don't know, kung yung struggle na pag-apply ng visa,
Correct. show money kailangan. Like, tanong nila kung bakit mahirap. Kasi like, you really have to have money in the bank. Kaso, gagasasin ko rin yung pera pagpunta. It's a cycle of 12 years. Now, I'm finished. Okay, but where will you retire? Saan ang retirement mo? Palawan. Now, I live in El Nido, Palawan po. Ah, sa El Nido. Sosyal. May pera na talaga si girl. Oo. Pwede kayo talagang gumawa ng karera sa pagiging digital nomad. Yes po. Wow, congratulations. What a Thanks po. life. So, pagka nagkaanak ka, meron ka pa bang balak mag-anak? Sana po mamaгаyain ko kayo. Ay, kapag may Oo. nagtatanong sa akin. Huwag naman, sobrang late na. Sobrang Talaga. late. Huwag masyadong late. Actually, sinmulan ko na po, nagpa-preserve na ako. Oh, tama yun. Pwede yan, pwede yan, pwede yan. So, good luck. Thank you po. And balitaan mo kami sa susunod mong mga biyahe. Thank you po. Ayan, ayan ang kanyang mga... Uy, picture mo naman kami kasama ng kanyang mga passport. I feel very privileged being interviewed by Miss Corina. Like talagang, alam mo yung when she was asking me questions, tas may follow-up, I felt like, wow, I feel like achieve na ako. Ibang levels, parang she's just opening the next level for me. The next chapter. Feeling ko po na nakwento na lahat, pero yung pagkasunod-sunod lang ng life story, di ba, na yung mga siguro how I made money while traveling, pero na-discuss naman siya thoroughly na digital nomad talaga.